Gagawa tayo ng upside down banana cake. Ayan, so ang gagamitin natin ng mga sangkap ay very basic lang kung ano yung mga ingredients na ginagamit para sa regular na banana cake ay yun din ang gagamitin natin. Magdadagdag lang tayo ng saging para dun sa ating upside down na banana dun sa bottom niya at gagawa tayo ng kanyang syrup. At dahil ito ay no-bake, yes, ito ay no-bake, gagamit tayo ng steamer dahil sa steam natin siya lulutuin. Pero yes, pwede pong i-bake yung ating recipe. So ayan, i-mix na natin. Okay, so unang gawin natin yung ating caramel. So ito yung ating margarine, pwedeng gumamit ng butter. Ito naman yung ating brown sugar. Ayan. Buksan natin ng apoy. Tapos, tunawin lang natin to. And ayan, eto na po siya. So ngayon ay ilagay natin ito sa ating baking pan. Ayan, so meron tayo ditong bulongan na saging. So gagawin lang natin ay ikakat natin siya. Ito yung saging na ilalagay natin sa bottom. Para pagbaliktad natin, ito yung makikita nyo. So yung iba, ginagawa, slice. Ito naman ay hahatiin natin sa gitna lang. And ito yung ating baking pan. Naglagay ako ng parchment paper sa bottom. Pwede hindi ka na maglagay. So, ito yung ating saging. Balatan lang natin siya. Tapos, lagay natin dito sa bottom. I-arrange lang natin. Ayan. And then, ibusan natin yung ating caramel. Ayan. So, pwede din na unahin yung caramel paglagay para ma-spread ng ayos yung ating caramel. Gusto niya ba ganito yung itsura ng ating saging o baliktarin natin? Parang feel ko siya baliktarin. Baliktarin natin. Ayan. Eto na siya. Na-arrange na natin. Ngayon naman, itabi na muna natin ito at gawin natin yung ating cake batter. So, again, ang gagamitin natin sa banana cake ay bongolan. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo nito. Pa-comment naman kung ano yung tawag dito sa saging na ito sa inyo. Ito ay green, di ba? Etong saging na ito ay green pa din kahit hinog na and mabango talaga siya. So, ito talaga yung ginagamit for banana cake. Ito na, nabalatan na natin. So, ngayon ay i-mush natin ito. So, alam nyo ba na overripe mas maganda? Mas mabango siya. And eto na po siya, na-mush na natin. So ngayon ay i-mix na natin yung ating dry at wet ingredients. Eto naman ay optional, maglalagay ako ng tsokolate sa ating cake. So tutunawin ko siya. Pwede naman hindi, pero eto ay iba. Para siyang melted na chocolate yung ilalagay natin. So mainit lang yun na evaporated milk. So i-mix lang natin to para matunaw. So, bago natin gawin yung ating cake batter ay gawin natin yung ating buttermilk. So, eto ay evaporated milk. Lalagyan lang natin ng white vinegar. Okay. Haluin lang natin yan. At iset aside natin ng mga 5 minutes until mapapansin mo para siyang magka-curdle. Ayan. Okay. So, meron tayo ditong all-purpose flour. Lagyan natin ng baking powder, baking soda, konting asin, cinnamon powder. Ito naman ay optional, meron tayong nutmeg na powder. Asukal, maglagay din tayo ng brown sugar. I-mix muna natin to. And ayan, na-mix na natin. So ngayon ay ilagay na natin yung ating buttermilk. So tingnan nyo. Halata ba? May nagka-curdle na. Ayan. Ayan siya. So, ilagay natin yan dyan. Tapos, lagyan natin yung ating itlog. Cooking oil. Ito ay minola, yung coconut oil. Pero pwedeng gumamit ng vegetable oil or canola oil. Or kung gusto niyo, olive oil.
Kahit anong cooking oil, basta hindi matapang ang lasa at amoy. Tapos maglagay tayo ng vanilla flavor. Tapos ay ilagay natin yung ating mashed na banana. Tapos ay i-mix natin ito na mabuti. Ayan. So, next ay ilalagay na natin siya dito. Okay. So, dahil sa steam natin siya lulutuin, ilagay na natin yan sa steam basket agad. Para hindi na tayo mahirapan sa pag-transfer. And yes, pwede po siyang lutuin sa oven talaga. Ibusan natin yung ating cake batter sa ibabaw. And ilagay natin sa ibabaw yung ating melted na tsokolate. Ayan. Ayan, so maglagay tayo ng malinis na tela para hindi matuluan ng tubig or steam yung ating cake. Takpan natin yan. At isalang na natin. Okay, so lutuin lang natin ito for 45 to 60 minutes over medium heat. After 45 minutes, i-check natin gamit ang barbecue stick. Kapag lumabas ang ating barbecue stick with few moist crumbs, ito ay luto na. Pero kung basa pa, extend the cooking time. Tapos ay hanguin ito at palamigin. And ayan, eto na siya. So, scrape na muna natin ang gilid bago natin siya tanggalin sa... So, dito natin siya itaob sa ating plato. Tanggalin natin. Oh my God. Ayun. At kapag may ice cream ka, masarap itong itopping sa ating cake. Ayan, so tikman na natin. Nag-melt na yung ating vanilla ice cream. Ang laki ng slice na kinuha ko. Okay, ayan siya. Ah! Ang sarap. Teka. Okay. Meron tayo siyang kaibahan dun sa ordinary na banana cake. Dahil diba si ordinary na banana cake, plain na banana cake lang. Walang tsokolate, wala yung nilagay natin na syrup. So, eto, special yung dating niya. Tapos may ice cream pa tayo. So, yes, oo. So, yeah, kung gusto nyo na i-level up si banana cake, gawin yung banana upside down cake. Maganda din kasi siya tignan. Actually, pwedeng hindi na kayo maglagay ng tsokolate. So, halata pa ba yung banana natin? Naglagay kasi tayo ng tsokolate, tapos nag-melt siya. Ayun. Pumunta sa bottom. Pero yeah, again, pwede hindi kayo maglagay ng tsokolate. Pero masarap din kasi yung combination ng banana and tsokolate, di ba? Pwedeng peanut butter, pwedeng yung plain lang. And pwede din na hindi round yung gawin nyo. Pwede ilagay nyo sa loaf pan. Pwede din siguro cupcake type, no? Pero wala pa ata akong nakitang ganun. Pero yes, pwede. Kasi yung iba, ayaw nilang kumain or bumili ng whole cake, diba? So, pwede gawin mo siyang mini cake. Mini cake as in mini. Or gawin nyo ng ganon, yung parang cupcake type. Pwede din yun. Oo, tapos, oh my God, tapos kapag mainit pa, and then, i-top nyo ng vanilla ice cream. Ay, ang sarap! Tapos, pwede ka pang maglagay ng chocolate syrup. So, ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!